Hello my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Baso Horror Story. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na ilike ang video natin ito. Dahil bawat likes niyo po my loves ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael. At ito ang aking kwento. Spirit of the Glass. Nasaan ba na sina Amalia at Fernie? Lagi na lang talaga silang late at pa-VIP sa tuwing may pupuntahan tayo. Irritabling sabi ni Belen. Ano pa bang bago dun? Usapan natin 9 PM pero mag-aalas 10 na. Kapag nalaman ni Mama na tumakas ako, malalagot na naman ako. Turad ni Ash. Bakit ba kasi napakahigpit ng mama mo? Wala naman tayong ginagawang masama. Tayo-tayo lang naman ang lagi magkakasama. Segunda ni Jonas. Hindi ko rin alam eh. Ganon yata talaga pag solong anak. Ani Ash. Guys, tawagin nyo na yung dalawa kasi kung hindi na sila tutuloy, tayo na lang. Ayaw ko na maghintay na matagal. Utos ni Belen. Idadial pa lang sana ng dalawang lalaki ang numero ng dalawang kaibigan pero nakita nila mula sa malayo na sabay na naglalakad ang dalawa. Oh, no need na tawagan. Andiyan na sila. Tumayo si Jonas. Pagkalapit nila Amalia at Fernie ay kung todo hingi sila ng pasensya at sorry sa mga kaibigan. Sorry guys, nintay ko pa kasi si Amalia na makalabas sa likod ng bahay nila eh. Alam naman natin na hindi rin siya papayagan kapag nagpaalam. Ani Fernie. Okay na. Tara na at tumatakbo ang oras. Nauna nang naglakad si Belen. Naroon sila sa dating bahay nila Belen. Nang mamatay sa sunog ang buong pamilya niya, kaya naabandona ang nasabing bahay. Pagmamay-ari yon ng magulang ni Belen. Nung nangyari ang aksidente, kasalukuyan siyang nagbabakasyon sa bahay ng tiyahin sa probinsya. Summer noon, at tuwing bakasyon ay dun talaga siya nag-i-stay ng 1 buwan. Labis ang pigati at dalamhati ni Belen dahil wala man lang nakaligtas sa pamilya niya. Pati ang bunsong kapatid ay namatay rin. Swerte mang may tuturing dahil wala siya roon nang nasunog ang bahay nila, ay pakiramdam niya ay wala siyang kwenta. Dahil na rin sa sulsol at impluwensya ni Jonas, kaya naman susubukan nila ang Ouija board na pagmamay-ari ng lolo nito. Kwento pa ni Jonas ay hindi sinasadyang nakita niya ang Ouija board sa bodega. Hindi yun alam ng lolo niya na kinuha niya. Naririnig na niya dati pa ang tungkol doon. Sabi pa nga ng lolo niya ay yun ang ginagamit para makausap nito ang pumanaw na asawa. Sa kuryosidad at kagustuhan na makausap ni Belen ang magulang at kapatid na namatay, kaya naman pinilit niyang hiramin yon sa kaibigan. Para sa kanya ay wala namang masama kung susubukan. Pagpasok sa loob ng bahay, nakaramdam ng takot sina Ash at Amalia. Wala bang multo rito? Malikot ang mga matang tanong ni Amalia. Kaya nga eh, medyo nakakatakot pala. Parang gusto ko na tuloy umuwi. Sabi ni Ash. Mga duwag naman pala kayo. Samantalang noong nakaraan na pinaplano natin to, ang tatapang nyo. Pang-aasar ni Belen. Iba pala pag nasa actual na. Ani Fernie. Please lang guys, huwag kayong maingay. Aakit na tayo sa taas. Doon tayo sa kwarto ng mga magulang ko. Seryosong sabi ni Belen. Habang paakyat ay hindi maiwasang magkatakutan ng apat. Hindi na lamang sila pinansin ni Belen. Nang marating ang kwarto ng magulang, hindi na sila nag-aksaya ng panahon at inilatag na ang mga gagamitin. Nasa gitna nila ang Ouija board habang nakaupo sila sa sahig at nakapalibot sa board. Binuksan ni Belen ang mga kandila. Bago magsimula ay nagkapalitan pa sila ng mga tingin. Simulan na natin to. Ani Belen. Bumuntong hininga siya at nagsimula ng magdasal. Turo yun ni Jonas na itinuro naman ng lolo nito. Nang matapos ang opening prayer, ay inilagay nila ang tigda-2 daliri sa ibabaw ng baso. Hindi yun nakapatong
Kailangan daw yun gawin para sundan kung saan eksaktong pupunta o gagalaw ang baso. Nagsimula nang magtanong si Belen. Sinong nasa loob ng baso? Babae ka ba o lalaki? Ilang sandali pa ay gumalaw ang baso. Marahang yung gumalaw patungo sa mga letra at nabuo ang salitang babae. Mababakas ang takot sa mukha ni na Ash, Fernie at Amalia habang sina Belen at Jonas ay hindi pinahahalata ang kaba na nadarama. Ikaw ba si Luisita Vasquez? Muling tanong ni Belen. Yun ang pangalan ng kanyang namatay na ina. Gumalaw muli ang baso at pumunta sa salitang no. Ibig sabihin ay iba ang natawag nilang kaluluwa. Gusto na sanang itigil ni Belen ang ginagawa. Unang subok pa lang ay palpak na kaagad ang plano niya, pero naisip niya na tutal nandun na sila kaya lulubos-lubusin na niya ang pagtatanong. Ano ay kinamatay mo? Tanong ni Belen. Malapot ang pawis na tumutulo sa gilid ng mukha ni Ash. Ilang beses siyang napalunok. Gusto na nga niyang bumitaw pero nakikita niya ang seryosong mukha ng mga kaibigan. Gumalaw ang baso at nabuo ang salitang pinatay ako. Sa pagkakataong yon ay nagkatinginan ng lima. Hindi nila mabasa ang reaksyon ng isa't isa pero ang alam nila, hindi na yata tama na ituloy pa. Sinong pumatay sa'yo? Lakas loob na tanong ni Jonas. Gumalaw ang baso at nabuo ang salitang si Papa. Ha? Anong taong ka pinatay? Tanong muli ni Jonas. Muling gumalaw ang baso. Pumunta yon sa mga numero at nabuo ang 1924. Kung ganon ay matagal nang pinatay ang babae. Tatapatin ka namin kung sino ka man. Hindi kasi ikaw ang gusto naming tawagin eh. Ginawa namin to dahil gusto kong tawagin at makausap ang isa sa mahal ko sa buhay para makapagpaalam. Pero ikaw ang natawag namin kaya humihingi kami ng tawad. Tatapusin na namin to. Ani ni Belen. Biglang gumalaw ang baso. Mabilis kaya pinilit nilang habulin kung saan yon patungo. Tulungan niyo ako. Basa ni Amalia. Imposible yan. Kung taong 1924 ka pinatay, tsak matagal na rin patay ang papa mo na pumatay sa'yo. Para lang malaman mo, year 2016 na ngayon. Pinilit maging kaswal ni Belen. Umihip ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Namatay ang isang kandila at napatili sa takot si Amalia. Tumayo rin si Fernie at Ash at nagsumiksik sa gilid habang magkayakap. Uy, bumalik kayo! Di ba ang sabi ko kahit anong mangyari, huwag kayong bibitaw at tatayo? Inis na sigaw ni Jonas. Kinapa niya ang lighter sa bulsa at sinindihan ng isang namatay na kandila. Ngunit bago niya pa mabuksan ang kandila ay napansin niya ang isang bulto ng katawan na naglakad palabas ng kwarto. Hoy, kung sino ka man, bumalik ka! Hindi pa tayo tapos sa ginagawa natin! Muling sigaw ni Jonas. Nang masindihan ng mga kandila ay nasa harap pa rin niya si Belen, sina Ash at Fernie naman ay lumapit sa kanila. Mapapansin ang panginginig nila habang bumabalik sa pwesto. Si Amalia naman ay umiiyak dahil pa rin sa takot. Tapusin na natin to, Jonas. Gusto ko na umuwi. Baka mamatay ako sa takot. Sumisigok pang sabi ni Amalia. Sino yung lumabas sa inyo kanina? Nagtatakang tanong ni Jonas. Wala namang lumabas sa amin ah. Kunot noong sagot ni Belen. Hindi na umimik pa si Jonas. Ayaw niyang lalong madagdagan ng takot ng mga kaibigan. Iniisip na lang niya na baka nga namalikmata lamang siya sa nakita kanina. Napansin ni Jonas na nabasag ang basong ginagamit nila. Para siyang tinakasan ng kulay sa mata. Parang may dumagang mabigat na bato sa dibdib niya. Idagdag pa na parang lumalaki ang ulo at kumakapal ang batok niya. Nagkunwari na lamang siya na nagdarasal para sa closing prayer para matapos na ito. Gusto na rin niyang lumabas sa bahay na yon dahil iba na rin ang nararamdaman niya. Pagkaligpit ng mga gamit ay isa-isa nang bumaba ang 5. Bago tuluyang umuwi ay hinatid pa ng 4 si Amalia.
Grabe ang panginginig ng katawan ng babae kaya nagpa siya silang ihatid. Magdasal ka mamaya ha, bago matulog. Huwag mo nang isipin ang nangyari. Sana hindi ka na lang namin isinama. Sabi ni Jonas. Wala naman kayong kasalanan eh. Ginawa ko rin yun para malabanan ng fear at phobia ko sa dilim. Pero hindi ko pa pala kaya. Grabe pa rin ang takot ko. Ang dami ko nakitang mukha kanina. Sagot ni Amalia. Basta, magdasal ka, okay? Kung ano man ang nakita mo, burahin mo na sa isip mo. O sige na, pumasok ka na sa loob. Ang sunod na hinatid ng tatlo ay si Belen. Doon na siya sa pinsan niya nakikitira. Pagkatapos maihatid si Belen ay nagkanya-kanya na mga lalaking umuwi. Matuling lumipas ang linggo. Hindi na muling inulit ng 5 ang ginawa sa Ouija board. Kahit anong pilit at pakiusap ni Belen ay tumutol na talaga si Jonas. Hindi pa rin mawaglit sa isip ng lalaki ang nakitang imahe ng gabing yon. Sigurado siya na totoo ang nakita niya. Ang isa pang bumabagabag sa kanya ay ang basong nabasag. Ang bilin ng lolo niya, huwag na huwag mababasag ang baso dahil makakakawala ang espiritong nakakulong sa loob noon na natawag nila. Tinatanong naman niya ang mga kaibigan kung may napansing kakaiba, ngunit wala naman daw. Naging payapa ang isip ni Jonas kahit papano. Isang gabi, habang abala sa panonood ng movie si Fernie, ay napansin niya na may nakatayo sa pinto ng kwarto niya. Kumunot ang noon niya dahil baka nakababata niyang kapatid ang nakatayo roon. Bunso, tara rito. Gusto mo bang manood? Aya ni Fernie, ngunit hindi man lang kumilos ang babaeng nakikita. Kung mananakot ka, digilan mo na at hindi na bumibenta sa akin yan. Immune na ako, bunso, sa pananakot at panggugulat mo. Sinabayan pa ng pagtawa ang pangaasar sa bunsong kapatid. Katulad kanina ay hindi pa rin yon umimik. Nagsimula ng makaramdam ng takot si Fernie, lalo na nung unti-unting gumalaw ang liig noon at lumagutok. Parang nabali dahil tumungo ang ulo sa bandang kaliwa. Bunso, tigilan mo na yan ha. Hindi na nakakatuwa. Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Pagtataboy ni Fernie, nawala na siya sa focus sa pinanonood niya, kaya naman hinawakan niya ang remote at inilipat sa ibang channel ang TV. Ganun na lamang ang sindak niya nang biglang mawala dun sa pinto ang kapatid na nakatayo. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto at ganun na lamang ang sigaw niya nang pagtigala niya ay makita sa kisame ang babaeng mahaba ang buhok. Tumutulo ang dugo noon at tumama sa muka at balikat niya. Ilang sandali pa ay tumalo ng babae kay Fernie. Kinabukasan ay napansin ni Jonas ang pagiging tahimik at tulala ni Fernie. Tinatanong nila kung maayos ba ang lalaki pero hindi man lang siya pinansin. Naisip na lang ni Jonas na baka may dinaramdam o problema ang kaklase. Magkababata silang 5. Mula pa lamang kinder ay magkakaklase at magkakaibigan na sila. Ang pangako nila noon na hanggang sa pagkolehiyo nila ay dapat na isang eskwelahan lamang sila mag-aaral. Pumasok sa loob ng kwarto si Belen. Tumabi siya kay Jonas. Nagkwentuhan sila pero ang totoo ay wala ang atensyon ni Jonas sa ikinukwento ni Belen. Pasulyap-sulyap pa rin siya kay Fernie. Pagkatapos ng practice sa volleyball ay dumiretso si Amalia sa CR para umihi at maghilamos. Pawis siya kaya magpapalit na rin siya ng damit bago umuwi. 7:00 na yun ng gabi at sila na lamang ang katim ang naiwan sa gym. Malapit na kasi ang finals ng volleyball kaya puspusa ng pag-iinsayo nila. Kasulukuyan nang nagpupunas ng mukha si Amalia nang biglang magpatay-sindi ang ilaw sa loob ng banyo. Tumingala siya at tinitigan ng ilaw. Hindi sinasadyang napatingin siya sa salamin at nakita niya ang basag na mukha ng babae na puro dugo pati ang damit. Kumawala ang napakalakas na sigaw niya sa lalamunan. Tulungan mo ako. Akala niyo ba hindi ko kayo masusundan? Kinambala niyo ang pananahimik ko kaya bilang ganti ay hindi ko kayo titigilan hanggang hindi niyo ako tinutulungan.
Pagkasabi ay nawala ang babae sa salamin. Bumukas na ang ilaw at pumasok ang 3 babaeng katim ni Amalia. Ayos ka lang ba, Amalia? Ang lakas ng sigaw mo eh. Para ka nakakita ng multo. Sabi ng isang babae. Ha? Ayos lang ako. Muntik na kasi akong madulas eh. Pagsisinungaling ni Amalia. Tapusin mo na ang ginagawa mo at sabay-sabay na raw tayong uuwi, sabi ni Coach. Tango lamang ang isinagot ni Amalia. Habang naglalaro ay maririnig ang pagmumura ni Ash. Gulantang ang mga kalaro niya dahil hindi naman pala mura ang lalaki. Medyo napipiko na nga ang mga kalaro niya at gusto nang umayaw. Oh, ano kayo ngayon? Mga cancer? Aba, galingan nyo naman. Sinalo nyo ba ang lahat ng mga katangahan? Malakas na sigaw ni Ash. Tangina mo, Ash. Namumuro ka na ha. Kanina ka pa nagtatrash talk, kupal ka. Sigaw naman ng isang kalaro ni Ash. Putang ina mo rin. Bakit ba ikaw ang kakampi ko eh? Pinapatalo mong laro natin. Kapag nag one-on-one tayo, makikita mo at mapapahiya ka dahil nga bobo ka na, tanga ka pa. Ash, ano bang ingay yan? At sinong kaaway mo? Gabing-gabi na, naglalaro ka pa? Akin na nga ang cellphone mo at matulog ka na. Biglang pumasok sa loob ng kwarto ang ina ni Ash. Bakit hindi ikaw matulog at nagpunta ka pa rito para pagalitan ako? Yamot na sagot ni Ash. Aba Ash, kailan ka pa natutong sumagot? Natutulog na kami ng papa mo, pero rinig na rinig namin ang bunganga mo. Kung ayaw mo matulog, aba magpatulog ka. Pagkasabi ay kinuha ng ina ang hawak na cellphone ni Ash. Bukas mo na ito makukuha. Matulog ka na. Dagdag pa ng ina. Napasuntok na lamang si Ash sa pader nang lumabas ang ina. Hayop ka. Lagi mo na lang itong ginagawa sa akin. Nanlisik ang mga mata na tura ni Ash. Gusto niyang magwala pero may pumipigil sa kanya. Ganyan din ako noon. Masyadong iniikpitan ng magulang. Ang gusto nila, sila ang laging tama. Tinig ng babae sa utak ni Ash. Lagi na lang ako sumusunod sa lahat ng gusto nila eh. Lahat ng gawin ko puro mali para sa kanila. Tura naman ni Ash habang nanlilisik ang mga mata. Huwag mong hayaan na dinadown ka. Gawin mo ang alam mong tama. Tinig muli ng babae sa utak niya. Nang gabing yun ay nakabuo ng isang plano si Ash. Tumayo siya sa kama at binitbit ang isang unan. Lumabas siya ng kwarto at diretso ang mga paang nagtungo sa kwarto ng mga magulang. Pagbukas ng pinto, mahimbing na natutulog ang mga magulang. Naging mapula ang mga mata ni Ash. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kama. Tinitigan pa niya ang mga magulang. Ilang sandali pa ay bigla niyang itinakip ang hawak na unan sa mukha ng ina. Papatayin kita! Wala akong kwenta! Parang demonyo na sigaw ni Ash. Nagising naman ang ama ni Ash at mabilis siyang pinigilan sa ginagawa. Ash, ano bang ginagawa mo sa mama mo? Papatayin mo ba siya? Galit na sigaw ng ama niya. Hindi maawat si Ash. Masyado siyang malakas at habang tumatagal, dumidiin ang pagkakatakip ng unan sa mukha ng ina. Inipon ng ama ang lakas at ubod-lakas na sinuntok sa mukha ang anak. Nabitiwan ni Ash ang unan at sapo ang mukha na bumagsak sa sahig. Nang matauhan ay nagtataka siya kung bakit siya naroon sa kwarto ng mga magulang. Iyakap ng ama ang ina at humahagulgol naman ang huli. Muntik mo nang mapatay ang mama mo. Yan bang igaganti mo sa pagmamahal at pagmamalaki namin sa'yo? Galit na tura ng ama. Ha? Papa, hindi ko po alam kung bakit ako nandito sa kwarto nyo. Bakit umiiyak si mama? Naguguluhang tanong ni Ash. Huwag ka nang magsinungaling. Tinangka mo siyang patayin habang natutulog kami. Buti na lang at nagising ako. Grounded ka ng 1 linggo. Mula bukas hindi ka na makakalabas at hindi ka rin muna papasok sa school. Patulog na sana si Belen nang maramdaman na may ibang presensya sa kwarto niya. Agad niyang iminulat ang mga mata at pinakiramdaman ng paligid. Anak, Belen? Namilog ang mga mata ni Belen. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses ng ina ang naririnig niya. Lumingon siya at nakita nga ang ina na nakaupo sa kama niya. Bumalikwas siya ng bangon at tinitigan ng ina. Mama, ikaw na ba yan?
Nagsimulang mga talang kalamnan niya. Hindi siya natatakot pero labis ang saya niya. Yun lang naman ang lagi niyang dinarasal, ang magpakita ang ina sa kanya. Kumusta ka na, anak ko? Mabuti naman po, Ma. Miss na miss ko na kayo, pati si Papa at Ellie. Tumutulo na ang luha niya. Gusto mo bang sumama sa amin, anak? Hindi umimik si Belen. Para magkakasama na tayo isang pamilya. Ikaw na lang ang hinihintay namin. Pang-aaya pa ng ina. Gusto ko sana, pero hindi yan ang sinabi mo sa akin noong unang beses kitang maging laman ng panaginip ko. Hindi ikaw ang mama ko. Tigilan mo ang panggagaya sa kanya. Pagkasabi ay kinuha niya sa ilalim ng una ng itim na rosaryo at itinapat sa mukha ng multo. Sumigaw yun ng malakas at hindi nagtagal ay nagbago ng anyo. Naging basag ang mukha, maraming dugo sa katawan, mahaba ang buhok at galit ang mga matang nakatitig sa kanya. Akala mo ba ay titigilan ko kayo? Lalo ka na babae na tinawag ang kaluluwa kong nananahimik. Iisa-isahin ko kayong lahat. Pagkasabi ay naglaho ang babae. Hindi pa rin makapaniwala sa nakita si Belen. Hindi pa niya nahahamig ang sarili ay napapitlag siya nang biglang tumunog ang cellphone na nakapatong sa side table. Kinuha niya ang nag-iingay na aparato at nakita ang pangalan ni Jonas na tumatawag sa kanya. Hello? Bakit, Jonas? Gabing-gabi na. Belen, hindi sa tinatakot kita, pero nagpakita siya sa akin kanina. Ha? Sino? May ideya na si Belen kung sino ang tinutukoy ng kaibigan pero gusto pa rin niyang manigurado. Yung multo na natawag natin nung nag-Spirit of the Glass tayo. Nagpakita rin siya sa akin ngayon lang. Ginaya niya itsura ng mama ko. What? Okay ka lang ba? Oo, okay lang naman ako. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para sumama sa kanya. Saka, naramdaman kong hindi siya ang mama ko. Naalala ni Belen na noong pagkalibing ng magulang at kapatid ay binalak niyang magpakamatay para sumunod sa pamilya niya. Ngunit ng gabing yun ay dinalaw siya ng pamilyang yumao sa panaginip. Galit ang ekspresyon ng mukha ng tatlo at sinabihan siyang huwag magtatangkang magpakamatay. Ang sabi pa noon ng ina sa kanya ay magpatuloy siya sa buhay kahit wala na sila. Kaya alam niyang hindi ang mama niya ang nagpakita kanina. Kahit anong dasal niya sa nakalipas na taon ay kailanman hindi nagpakita o nagparamdam ang ina sa kanya. Teka Belen, may call waiting ako. Sasagutin ko at huwag mong ibababa ha. Ani Jonas. Makalipas ang ilang minuto ay narinig muli ni Belen ang tinig ng kaibigan. Belen, pumunta tayo sa bahay nila Ash. Tumawag ang papa niya. Ang sabi, parang ibang tao ang kasama nila sa bahay. Balak magpakamatay ni Ash. Aligagang sabi ni Jonas. My God! Sige, magbibihis lang ako. Susunod ako kagad. Hinihingal na pumasok sa loob ng bahay si Jonas. Diretso siya sa ikalawang palapag ng bahay. Doon ay nakita niya na nakatayo sa terrace si Ash. Napansin niya kagad na may kakaiba sa lalaki dahil tila nanlilisik ang mga mata nito habang nakangisi. Hindi namin maawat ang anak ko, iho. Kanina, muntik na niyang patay ng mama niya. Mabuti na lang at nagising ako. Para siyang may sanib dahil sa itsura niya. Sabi ng ama ni Ash. Ash, bumaba ka dyan at pag-usapan natin ang problema. Malumanay na sabi ni Jonas. At anong pag-uusapan natin? Ang pagtawag niyo sa pananahimik ko? Pagkatapos ay ang hindi niyo pagpapabalik sa akin sa mundo ng mga patay na? Mga hunghang! Hindi niyo ako magagawang tulungan kaya guguluhin ko na lang kayo katulad ng ginawa niyo sa akin. Mabalasik ang tinig ni Ash. Nakumpirma ni Jonas na hindi na nga ang kaibigan ang nasa katawan nito. Totoo namang talaga na kasalanan nila ang nangyari dahil ginambala nila ang multo at hindi pa nila naibalik kung saan ito nananatili. Patawarin mo kami kung nagambala ka namin. Sa kagustuhan kong makita at makausap ang mama ko sa huling pagkakataon ay ikaw ang natawag namin. Biglang singit ni Belen. Kadarating lang nito. Yan ang hirap sa inyo mga nabubuhay rito sa daigdig ng mga buhay. Masyado kayo mapusok at ganid. Pati ang mga nasa kabilang mundo na hindi nyo nasakop
ay pinakikialaman nyo. Kaya nga humingi kami ng patawad, lalo na ako. Maawa ka. Huwag mo saktan ang kaibigan ko. Siguro naman nung nabubuhay ka, ay may mga kaibigan kang minamahal mo rin. Inosente siya. Kung gusto mo, ako na lang ang saniban mo. Nagsimulang lumuha si Belen. Marami akong minahal doon, pati mga magulang ko. Kaya lang, nalaman kong ampun nila ako. Kaya pala lagi ako sinasaktan ng papa ko noon. Ang sabi ni papa, anak ako ni mama sa ibang lalaki niya. Ang galit niya sa ina ko ay sa akin niya binunton hanggang sa mapatay nga niya ako. Tama ka, hindi na ako makakapagiganti pa dahil matagal nang patay ang papa kong kumitil ng aking buhay. Intindi mo sana ang kalagayan ni Ash. Tingnan mo ang mga magulang niya. Maatin mo ba na mawalan sila ng anak dahil sa galit mo? Parang awa mo na. Umalis ka na sa katawan ni Ash. Bumalik ka na lang kung saan ka naroroon. Pagmamakaawang muli ni Belen. Ilang sandali pa ay unti-unting bumalik sa normal ang itsura ni Ash. Nawala ang panlilisik ng mga mata at bumalik ang aura nito sa dati. Bumaba siya sa terrace at parang biglang nagising sa pagkakatulog ng malaman at nagtataka kung bakit siya naroon sa terrace ng kwarto ng magulang. Lumuluha naman ang magulang ni Ash na lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo kami, anak. Sabay na sabi ng magulang ni Ash. Nalilito pa rin sa nagaganap si Ash. Wala siyang nagawa kundi yumakap na rin sa mga magulang. Nagyakap din sina Belen at Jonas dahil nagtagumpay sila na paalisin ang multong sumanib sa kaibigan niya. Nang masiguro ng dalawa na okay na ang lahat sa bahay nila Ash, ay umuwi na sina Belen at Jonas. Kinaumagahan ay hindi pumasok ang 5 magkakaibigan dahil pinag-usapan nila ang tungkol sa multo. Nalaman din nila na unang nagpakita ang multo sa 2 kaibigan na si Fernie at Amalia. Magpasalamat na lang tayo dahil mabait pa rin ang multo at pananakot lamang ang ginawa sa atin. Maging aral na to, lalo na sa akin. Hindi ko naaasamin pang makita at makausap sila mama. Ani Belen. Tsak naman na masaya na sila kung saan man sila naroroon ngayon. Sambit ni Jonas. Hindi na nagsalita pa si Belen. Tumitig na lamang siya sa maaliwalas na kalangitan at piping nagdasal. Todo pasalamat niya sa nasa itaas dahil hindi sila pinabayaan. Oh, kumain muna kayo ng merienda. Ako ang nagluto niyan. Masiglang sabi ng ina ni Ash. Nagkatinginan ng 5 at masayang nagunahang tumayo at pinagkaguluhan ng pagkain na hinain para sa kanila. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Japan Horror Story. Hello po kina Charlene Gumansing, Aisha Sulaiman, Art Venture, Marites Dote, Nice One Music, Adeline Fausto, Mary Asilar, Maki Diaz, Imelda Bucal, Rickson Balan, Michael Apara, Cactus Haven Life Without Rice, Leo Rubejes, Lelaine Helderwirth, Irene Templa, Josephine Barrientos, Hidden Files, Anthony Cantillano, Bebot Ausa, Gary Tingson, Barbara Bulaong, Eder Sales Jr., Emeline Francisco, Misery Loves Company, Lourdes de Jesus, Imelda Pascua, Abigail Lopez, Noemi Taduran, Azil Gumban, Edward Parungaw, Janelle May Bustero, Art Louie Cayabyab, Olsk, Olbes, Zach Santos, Freddy Montano, Sayana na Maganda, Karen Sip, Orven, I Love You Idol Nor, Mary Ann Dejano, Jovelyn Dugilio, Manilyn Vicente, Marlon Sanchez Safra, Isa J, Jack Andarino, Marlene Meme, Victor Ticala, Jack Bauer, Crystal Poe, Marisa Prestosa, Marivic de la Cruz, John Erive, Chocolate White Chocolate, Mary Grace Sarondo, Evelyn Pahinago, Mary Tanisa Putian, Tess Madoni 55, Princess Joy Israel, James Ryan Teodoro, Elizabeth Panuncial, Regan Machico, Maria Socorro Tanga, Laika Mel Avenido, Mary Jane Monteclaro, The Sports House VH, Virginia San Juan, Cheryl Narbasa, Rosalie Inigo, Changmi Park, Sally Molina, Ana Fergura, Eileen Gomez, Graciana, Liza Chin, Pinoy Lollipop, Terry PL. Hello din po kay Elerima Neng Fujimaki, Noli Sanchez, Aswangan TV, Carmelita Mabanag, Miss Miriam, Christian Mejia, Ann Ortiz,
Mary Grace Sadial, Sally Camuen, Marlene Guevara, Lynn Katarungan, Sweet Lady Centeno, Melorine Mers, The Housers, Rosalie Inigo, and Margie Malakad. Maraming salamat po sa comments nyo, my loves. At huwag nyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!